The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Kumusta kayong lahat mga katiyats? Ang ating i-analyze ngayon or ating episode ay tungkol sa mga iba't ibang kahulugan ng iba't ibang klaseng mga foot markers. Bago na natin to tatalakayin, of course, shout out muna. Alright, shout out tayo kina Angelito Capistrano, Dennis Mordino, Arturo Paangay, kay Ronnie Muñez, shout out din kay Glenn Mario, kay Hyacinth Ocfimia, Jero Mendoza, Elvin Famaran, Boy Tilao, Mr. Tats, shout out din kay Tomasito Kaasi, Torio Bulsao, Brenda Giango, ICL MTH, kay Siwa Maru, kay Edgar Lagarto, Madan Canonigo, Peps Gilmar, and lastly shout out kay Murph Gasita, Arnold Iscala, Dambaw, Romulo Ferrer at kay Gerald Lanterna, at sa mga hindi nabanggit na mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating episode. Magandang buhay mga katiyats. Tayo ngayon ay merong lecture on foot marker. Meron kasing mga foot marker na hindi pa documented na nakuha at kakaiba ang kahulugan ng mga ito. Okay, so ang foot marker can be pwedeng kaliwa at pwedeng kanan. At pwedeng merong mga daliri ito na kompleto at pwede rin merong daliri na hindi kompleto at pwede rin wala talagang daliri ang mga foot marker na makikita nyo. Okay, kaya isa-isahin natin ang mga ito mga katiyats. Ito yung na-i-vlog ko na noon pero ito yung revision. Okay, merong naiba at naidagdag. Ngayon mag-umpisa tayo sa left foot marker. Okay, so ito ang left foot marker. Merong kompletong daliri. Ito ay very tricky ito na sign kasi meron siyang mga daliri. So sa ibang code, ang mga daliri ay bilang ng distansya. Kaya karamihan sa pag-decode nito ay pupunta tayo doon sa front at 5 meters automatic kasi 5 fingers. Pwede rin yan, pero merong ibang kahulugan ang left foot marker. Sa Japan, kapag nagmarcha sila, yung katapusang apak nila ay left. Sa left foot sila titigil sa pagmarcha ng mga sundalo. Kaya ang isang kahulugan ng left foot is trail-ended. Katapusan na ito ng paglakad. Trail end. Okay, trail end. Ngayon, ang ibig sabihin yan ay wala kang puntahan kasi stop na siya dyan. Dead end na. Kaya ang treasure sa ganyan left foot marker ay pwedeng dito lamang mismo sa kanyang harapan, dumidistansya ng 1 meter plus or minus. Pwedeng 2 meters. And then pangalawa niyan, dahil stop na siya, trail has ended, pwedeng dito sa gitna. Sa baba niya, sa gitna mismo ng, kung may bato na nilagyan dyan ng paa, sa baba ng bato ang hukay. So yan ang kahulugan ng left foot marker. Okay, ngayon ay punta tayo sa kanan. Your right foot marker. So ano bang itsura ng right foot? Okay, so ganito. Yan, right foot marker. Karamihan ng distansya nito ay 5 yards or 5 meters agad sa kanyang unahan. Katulad nito, sa mga nakuhang treasure
under the sign sa right foot. Meron ng iba nakuha diyan 5 yards or 5 meters away sa front papunta. Kuwang-kuha kaagad. Kasi ang kahulugan ng right foot marker ay merong volume of treasures sa kanyang harapan. Okay, kaya yung mga daliri lang ay nandyan talaga yan. Ngayon, kung makakita kayo ng right foot marker na ganito lang, walang mga daliri, missing, mahirap i-legitimize yan na yan ay foot marker kasi wala ngang daliri. Okay? Pero kung magaling kayo tumingin ng mga tool marks, kapag mayroong marka ng tools na talagang kinarbyan na right foot marker na nagaganyan lang, so pwedeng treasure sign yan. Marami kasing butas sa bato na inukit ng kalikasan na nagitsurang mga foot pero walang mga daliri kasi hindi na kaya ng kalikasan mag-drawing pa ng mag-engrave pa ng mga daliri. Kaya yung mga bilog din na nakikita natin na mga marka sa bato ay hindi pa rin yan sure na man-made dahil nga sa kalikasan gumagawa ng mga butas sa bato. Kaya ito'y kahulugan ng right foot marker is volume of T or treasures. Okay, meron din kakaibang very peculiar na sign for a foot marker. Sandali lang atin muna erase ito. Erase muna natin. Okay, so meron ding foot marker na kakaiba. Okay, meron din ito daliri. Kapag makikita kayo ng foot marker na kompleto na merong daliri na 5, yan ay super legit treasure marker. Kasi meron ngang mga daliri. Ngayon dito ay may kakaiba sa right foot marker na ito. Kasi ang kanyang mga daliri ay merong isa na very abnormal ang pagkalagay, katulad ng ganyan. Okay, so kung ganyan, huwag na kayo pumunta sa harapan in 5 meters kasi wala dyan. Ang item ay narito sa direksyon ng hinlalaki. So dito ang direksyon niya in 5 yards or 5 meters. Yan ang kahulugan yan. Ngayon, meron ding right foot marker kasi ang right foot talaga ang merong mga laman palagi. Meron ding right foot marker na ganito. Okay, sandali. Yan, right foot marker na meron lamang, makikita mo na yan, dalawa. Bakit dalawa na lang yan? Na daliri. Okay, ngayon ito yung pinaka-special niya na code. Ito yung nakuha na daw ito na klaseng foot marker. Ang daliri niya ay nagkakalat, dalawa. Okay, ang ibig sabihin pala nitong dalawang daliri ay items. 2 item buried in a straight line. Kaya kung ipagpalagay natin na 5 meters ang unang treasure tunnel, so punta tayo in 5 meters. Hukay tayo dito sa 5. At kung meron kayong makuha, itong pangalawang hukay dito, pangalawang dot is another item which is galing sa 5 meters ay maghakbang ka na naman ng 5 meters or 5 yards. At kung galing dito sa marker ng bato ay hakbang ka ng 10. So merong 5 and 10 yards or meter distances. Kapag makita kayo ng foot marker na abnormal na ganyan,
Okay, yan ay special code ng mga footmark. Ngayon, makakita kayo ng dalawang paa, set of foot marker na kumpleto. Okay, dito na natin gawin. So example, nakakita kayo ng kumpletong foot marker. Okay, merong mga daliri, kumpleto rin. So pantay ito, pantay ang mga paa. Ngayon, anong ibig sabihin ng ganito? Katulad din yan ng trail has ended na meaning. So tapos ng paglalakbay, stop ang dalawang paa. Ang ibig sabihin yan ay nasa harapan mo lang ang item. So kapag ganito, ayan. So ibig sabihin, pwedeng 1 lang meter or 1 yard ang item sa harapan. Or kung wala sa harapan, pwedeng under sa sign. Kung ito man ay bato, under sa bato. So dalawa lang, front or under, kapag ganyan na dalawang paa. So ito ay front. Okay, patuloy tayo. Ngayon merong kakaiba dito. Ito ang tinatawag na crossfit. Kung mata pa ito ay duling. Kasi nakatalikod ang mga marker. Ang mga foot marker ay nagtalikod. Nagaganyan siya. Ano bang ibig sabihin ito mga katiyats? Nagtalikod na yan. So ibig sabihin yan, kung nakatayo ka, ito yung paa mo, nakaganyan ka na. Yung paa mo naka-X kasi nag-interchange na, di ba? Naka-X na. So ibig sabihin naka-X yan. Anong ibig sabihin ng X? So kung naka-X ito, wala nang ibang ibig sabihin kundi treasure under. So treasure under kapag crossfit. Okay, yung mga daliri dyan, babayaan nyo na lang, hindi na yan bibilangin. Automatic na siya na treasure under kasi parehong nagtalikod na ito at nag-crossfit. Ang iba dyan ay tinatarget pa rin nila ang 5 yards dito. Kaya nangyari, mayroong dalawang item na hinahanap. Pwede rin ganyan, kung meron pa kayong oras magukay, pwede rin ganyan. Punta kayo dito, sundan yung direksyon ng itong right foot, and then punta rin kayo dito, sundan ang left sa layo na 5 yards or 5 meters. At kung wala, saka nyo natirahin ang under, ang baba nito. Okay, ito naman, kakaiba ito na foot marker. Ito ang treasure in the rice field. Maniwala kayo sa hindi, merong mga treasure sa palayan. So dalawang set of foot mark ito, kompleto rin. Okay, kompleto siya ng mga daliri. At meron siyang sign in between na binigay. Ito yung box na mayroong X. Ngayon sasabihin natin kaagad na under na yan kasi naka-X. Pero iba ang kahulugan nito. Ayon sa nakakuha ng ganito, ang treasure ay nasa unahan, nasa palayan. Malayo. Parang di ba? Parang hindi tama. Kasi kung tingnan natin, treasure under talaga yan. Kasi nandyan yung X at box. Pero ayon sa nakakuha nito, malayo daw yan, nasa palayan. Nasa palayan nila nakuha ang item na nakalagay din sa concrete box. Pero sintro pa rin sa paa.
So kung malayo, expected na nasa 20 meters yan. Hindi kasi binigay ang distansya ng nakakuha. Okay, meron ding decoy lamang na footmark na ganito, kompleto din siya. May mga daliri din. At meron din siyang marka sa gitna which is naka-bilog and then naka-X. Naku, baka treasure under na naman yan. Naku, hindi yan treasure under mga ka-TH. Ang bilog na may X, yan ay sign for danger. Okay, kapag ganito ang makita nyo, bilog na ang X ay nakaganyan sa linya, booby trap yan. Pero kung bilog and then ang X ay maliit, hindi yan booby trap. Okay, yung bilog lang na nakadikit yung X, itong X ay nakadikit sa bilog, ganyan. Ulitin natin, yung hindi nakadikit na X, yung ganito, yan ang treasure under yan. Okay, so quit daw kayo dito. Ito, yan ay danger. Okay, at meron akong idagdag sa sariling karanasan ko about foot marker. Yung nakita namin na left foot marker sa bundok 2 years ago, na na-recover na rin, ay ganito ang kanyang itsura. Walang mga daliri. Inapakan ko nga yung kasya-kasya talaga ang left foot ko. Malaki rin. Kaya akala natin na puntahan natin ang unahan. Kasi ang iba nito, sinusukat ito kung 7 inches. 7 inches is 7 meters ang distansya sa unahan. So isa rin to mga ka-TH sa pag decode ng foot. Traditionally ay sukatin nyo ang, halimbawa ito ang ang sukat ng paa. Kung yan ay 8 inches, punta kayo sa unahan ng 8 meters or 8 yards at isintron nyo lang kung saan nakaharap ang paa. Okay, pero dito sa sinabi kong example ay hindi ganun ang ginawa ng Hapon. Kasi ang nilagyan nila nitong paa ay napakalaking bato. Malaki talaga, parang tricycle. Ngayon, merong napansin kami na takip dito. Bato na tinakip. Kaya tinanggal namin at nang makita namin ay merong bilog na malaking butas na parang drum. Pero puno ng lupa. Kaya akala nga namin noon na yun na yung treasure. Pero nang kunin namin yung lupa ay wala. Walang laman, ibig sabihin recovered treasure na yun. Okay, sa paglipas ng panahon napupuno na lamang siya ng lupa at alikabok. At recovered na siya. So ibig sabihin, pwedeng ang left foot marker ay merong kapares yan na invisible right foot. Hindi nakikita yan. At yan ay nasa, saan ba hanapin mo ang right foot? Diba nasa tabi lang ng left. Pero ang distansya niyan is about isang metro. Ang dalawa. So, okay, punta kayo ng 1 metro dito at dito kayo butasin nyo ang bato kung malaking bato. Kasi yan ay nakapatch lang na mga nasimento sa butas. At katabi lang niya ang talagang nilalagyan ng item. Yan ay giveaway at hindi big deposit kasi isang drum lang na size na yung bato na malaki ay talagang kinurban nila yon, tinanggal, gumawa ng chamber at doon nilagay yung kung ano man yung nilagay nila. Okay, so ganyan ka enigmatic ang foot marker. Hindi lang isang kahulugan ng foot marker. Kaya meron tayong, kung nakita nyo, almost 5 ways to decode a foot marker. Okay, so yan lang mga ka-TH aking maibahagi sa inyo para sa desperado ng gumagamit ng mga electronics gadget. Subukan nyo itong treasure code
or treasure symbols analysis. Okay, kasi yung karamihan sabi nila nababaliw na, nabubuang pa ang electronics gadget nila, ikot ng ikot, tunog ng tunog. Kaya mute nyo muna yan at subukan nyo itong treasure marker analysis kasi dito hindi kayo madidikoy. Okay, paalam na mga katiyats. Until my next video.